Okay, magandang hapon mga katrabahante. So dito tayo sa another na content na gagawin natin kasi gusto ko, matagal ko nung gustong i-showcase, i-highlight ang auto mechanic ng partnership with Tesla, World Vision and Isuzu. So alam nyo, itong programa, itong concept na to, it's a one of a kind kasi pag natapos sila within 2 years na stay in sila, they have all the new mga tools and equipment, mga bagong makina ng Isuzu na nahawakan nila. So 100% na employment rate ang palaging nasa dito sa mga scholars natin. So ngayong hapon kasama natin sila dito sa opisina. So it's a kind of surprise na invitation pero may hawak na silang mga snacks nila. So tanungin ko lang muna kasi pag sinabi kong sabayan kayong kain sa kanan. Anyway, pag tanong ko lang o pagpakilala sa bawat isa, pagkatapos mo, pwede ka na mag-start ng snack pero babalikan ko kayo ng tanong. Okay, so dito muna tayo kay yung pangalan at saka taga saan ka at saan yung OJT mo kasi mag-graduate na kayo. No? Asa yung papuntahan mo sa on-job training mo? Sige. Pangalan, tapos taga saan, on-job training area. Ako po si Roland Escobio, taga Ormoc City, and mag-OJT po ako sa Santo Tomas, Batangas, and doon na rin po ako sakaling ma-deploy. Okay, Thank you good. Next. Ako naman si Jericho Ruiz, taga Mahaplag Leyte. Nasign ako sa Bacoor, Cavite, which is IGC. Okay, next. Ako naman si Vincent Lumok, taga Albuera Leyte. Ma-assign naman ako dito sa Tacloban, Fix It Right Garage. Okay, good. So, ako naman si Gemma Resurrection and I will be assigned to Tagum for OJT. I'm Janaran Saidalan. Ako naman po ay ma-assign sa Calapan, Mindoro. Layo, no? And ako naman po si Joe Marinali from Borongan City, Eastern Samar. And currently po ma-assign sa Bacoor, Cavite na which is IGC po. Ako naman po si Benito Mondragon Pirocho, taga Liloan, Southern Leyte. Then na-assign ako sa Luzon, sa Isuzu La Union. La Union. Ako naman po si Edmar Garcia, taga Dagami Leyte po. Na-assign po ako sa OJT ko sa Isuzu Global Service Corporation sa Cavite, Bacoor. Cavite. Ako naman si Jobert Malibago, taga Santa Rita. At ma-assign pa ako dun sa Isuzu Calapan. Calapan. At ako naman po si Christian Mindoro. taga Barangay Puro Poblacion ng Hernanis, Eastern Samar. So, na-assign po ako sa Isuzu Baguio. Ako naman po si Nico Gamaw from Basay, Samar. Yung OJT ko po doon sa Cagayan de Oro. Good. Ako naman po si Juvena Sante, galing sa Carigara, Leyte, and ma-assign ako sa Baguio. Baguio City. So ako naman po si John Rizzi Aure from Santo Rosario, Padre Burgos, Southern Leyte. And I will be assigned to Bacoor, Cavite, which is IGSC. Ako po si Gister Del Katubigan from Liloan, Southern Leyte. Ma-assign po ako sa Isuzu Makati. Ako po naman si Alangelo David from Carigara, Leyte, na ma-assign sa Isuzu Makati. Isuzu Makati. Ako naman po si Marfelia from Borongan, Eastern Samar, and ma-assign po ako sa Isuzu Cagayan de Oro. At ako naman si Esenio Beron Bukirin from Tacloban City. Ma-assign po ako sa Isuzu La Union. At ako naman si Brian De Baisakman from Sulago, Southern Leyte. At ako ay ma-assign sa Bacoor, Cavite, which is IGC. Thank you. Ano pala yung IGC? It's a Isuzu Global
company, service. no? Parang Sir. ano niya, parang distributor niya. Opo, sir. Okay. So, okay, maraming salamat. So, ito yun, mga by Wednesday, Thursday, graduation day nila. Kasama natin other than our very own secretary, Francisco Kiko Benitez. Nandito siya this coming Thursday. So, natuwa tayo. Pero yun na nga, very exciting in my part na ang mga magandang nangyari sa mga batang ito pagkatapos dito sa Isuzu na program. Ang Isuzu with a partner of World Vision nakatie up sa Regional Training Center ng TESDA Tacloban. So yan yung mga magandang nangyari. So ngayon, nasabi nila iba-ibang area. So pagkatapos na ng 2 years stay-in dito, pupunta pa sila dalawang buwan, di ba? So may 2 buwan pa sila para full-fledged na sila na either ma-retain sila sa kanilang mga saan sila na-assign or else may iba pang company na kukuha din sa kanila. So yun, iba-iba, Luzon, Visayas, Mindanao, na-deploy ito sila. Supposed to be 25 kayo, di ba? Pero pagpasok ninyo, 18 lahat. So lang naiwan. Lahat kayo. So maganda dito sa programa. Covered sila ng kanilang as part of their scholarship ng food allowance, stay-in nila, mga medical check-up nila from the start sa NC1 nila hanggang sa NC4. So, ito ngayon, natapos na sila. So, imbitahan natin sila, pa-snack natin sila. Nung pumasok sila dito sa sa training center, mga payat na to, mga payatot to, mga tao, mga walang, parang ngayon kasi gagraduate na sila, pero magagaling na sila. So, meron akong tanong isa. Sa bawat batch, sino bang pinakamaingay ninyo dito? Tinaw eh? Tumawa na yung maingay. Sino naman yung pinakamagaling sa performance sa mga Papunta siya ng saan sa? Bacoor, Cavite. So, normally, ganyan talaga kahit sa ang mga profession na merong mga maingay, palatawa, meron ding mga magagaling. Ngayon, sino naman yung matigas ang ulo palagi? Pero kayo lahat siguro. Anyway, so, maraming salamat. So, ito yung na-present natin sa inyo kasi ito yung mga bata na talagang nabigyan ng chance. Na yan to yung gusto talaga sa TESDA na hindi lang sila makapagtrabaho na kung but sustainability of the program. Consistent na income. So, ang employability nila is 100%. Imagine itong program na to. So, siguro wala na tayong mga tanong. Yan lang naman siguro. Ang tanong ko na lang kung ilang bisis kayo kumain doon sa labas, sa Jollibee. Kailan yon last? Hindi kayo nakalabas dahil nakapunta sa Jollibee na wala nga. Pero dinalhan kayo ng Jollibee dito palagi. Kailan yung last yung kumain ng Jollibee? So, I hope yan. Anyway, hindi na kayo magbusog kasi may dinner pa kayo. So, with that, maraming salamat sa pagtuloy na support sa mga programa natin sa TESDA na talagang ang output natin is we need to be quality-wise and more employability rate natin. So, ma-increase natin. So, with that, salamat. And thank you for the support mga trabahante. Daghang salamat. Good afternoon. Sa TESDA, kaya-kaya!